Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Growth target ng ekonomiya ngayong taon, tiniyak na maaabot ng bansa ayon sa Malacanang. Department of Social Welfare and Development isinusulong ang pagkakaroon ng inklusibo at patas na trabaho para sa mga person with disability. At Pilipinas nag-uwi ng 4 na medalya sa ginanap na World Skills Asia Taipei 2025. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Tiwala ang Malacanang na maaabot ng gobyerno ang economic growth target ng Pilipinas para sa taong ito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, patuloy na hinihimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang economic team para magpatupad ng mga hakbang para mapalakas ang ekonomiya. Determinado aniya ang administrasyon na maabot ang target sa gitna ng mga pangyayaring nakakaapekto sa ekonomiya tulad ng mga nakaraang kilos protesta. Sinabi ito ni Castro sa gitna ng mga agam-agam na hindi maaabot ng Pilipinas ang taunang gross domestic product target nito sa ikatlong pagkakataon. Sa hiwalay na media briefing, sinabi ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na kailangan ng bansa ng 7% growth rate sa huling quarter ng taon. Ito ay para maabot ang full year growth target na 5.5% hanggang 6.5%. Aminado si Balisacan na maraming naging sagabal sa takbo ng ekonomiya tulad ng mga sakuna at mga investigasyon sa mga manumalyang flood control project. Magpupulong ang Development Budget Coordination Committee sa December 9 para pag-aralan ng kasalukuyang takbo ng ekonomiya. Samantala, nanawagan si Castro sa mga mambabatas na bilisan ng mga deliberasyon para sa panukalang national budget. Ito'y aniya para maiwasan ang pagpapatupad ng mga reenacted budget sakaling hindi agad maipasa ang 2026 General Appropriations Act. Maglalabas ang Department of Social Welfare and Development ng komprehensibong panuntunan sa pagpapatupad ng inklusibong trabaho. Kasabay ito ng paggunita sa International Day of Persons with Disabilities sa Miyerkules, December 3. Sa ilalim ng Administrative Order No. 11 na pinirmahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, maglalaan ng opisina ng ahensya ng 1% ng kanilang mga plantilya at non-regular na posisyon sa mga persons with disability o PWD. Ayon kay Gatchalian, layunin ng Administrative Order na bigyan ang mga PWD ng patas na pagkakataon para makapagtrabaho sa serbisyo publiko. Plano ng DSWD na imungkahi kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Executive Secretary Ralph Recto na gawing pambansang polisiya ang pagkuha ng mga empleyadong PWD sa ilalim ng Administrative Order No. 11. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Assistant Secretary Irene Dumlao na bukod sa pagtitiyak ng patas na pagkakataon para sa lahat ng empleyado, layunin ng naturang polisiya na tugunan ang mga isyu sa pagkuha ng mga tauhang PWD. Ito rin ay kapagkilala sa kakayahan ng mga PWD na magtrabaho sa gobyerno sa kabila ng kanilang kapansanan. Ipapatupad ang Administrative Order No. 11 katuwang ang National Council on Disability Affairs. Kasamang ipapatupad ang suporta sa pag-apply ng trabaho at internship, pagtatayo ng mga support group at pagtitiyak sa kaligtasan sa loob at labas ng mga pinagtatrabahuhang opisina. Nag-uwi ng 4 na medalya ang mga Pilipinong lumahok sa ginanap na World Skills Asia Taipei 2025 noong November 27 to 29 na sinalihan ng 322 na kalahok mula sa 30 bansa. Nakakuha ng silver medal si Hannah Cristel Caintic sa Graphic Design Technology Skills area at hinirang din na Best of Nation dahil siya ang nakakuha ng pinakamataas na score sa national category. Silver medal din ang nakamit ni James Calvin Sayago sa Electrical Installation Skills areas.
Ang pinagsamang galing naman nila Abraham Badar at Roniel Arriesgado ay nagresulta ng bronze medal sa mechatronics. Samantala, ginawaran din ng medallion for excellence in cooking si Aji Ducaiso. Ayon kay Technical Education and Skills Development Authority or TESDA Secretary Jose Francisco Benitez, ang mga nakamit na paggantimpala ay nagpapakita na kaya ng mga Pilipino na lumahok at ipakita ang kanilang galing sa buong mundo. At sa balitang pangkalakalan, ibinida ng Department of Social Welfare and Development Caraga ang mahigit 300 na produktong mula sa Sustainable Livelihood Program o SLP Groups sa Alunsina, Kabuhayan Convention and Bazaar Affairs sa Butuan City. Idi-display ang mga produkto mula December 1 hanggang 4 na gawa ng mga SLP Groups mula sa iba't ibang lugar sa Caraga Region. Kasama sa itatampok ang mga handicrafts at processed foods na mula sa talento, sining at sipag ng mga SLP Association. Ayon kay Maymay Ibanez, isa sa mga project development officers, ang ipinadalang produkto ng mga SLP upang i-display sa Bazaar Fair ay inaasahang magdadala ng kita. Dagdag pa niya, umabot na sa mahigit 62,000 ang halaga ng produkto na naibenta ng karamihan sa mga booth sa opening day pa lang ng event. Samantala, nakatanggap na mahigit 10 milyong halaga ng tulong pang-agrikultura ang 8 Farmers Association sa Davao Occidental ngayong taon ayon sa Department of Agriculture's Special Area for Agricultural Development Program. Kasama sa mga benepisyaryo ang mga asosasyon sa munisipalidad ng Jose Abad Santos, Don Marcelino, Sarangani at Malita. Sa Jose Abad Santos, mahigit 2.9 milyon pesos ang ibinigay sa Lingkasa Farmers Association at Pigbaluyan Highland Farmers Association para sa kanilang abaka, native chicken, and goat production project. Ang Dalupan Renewable Energy Community Development Association or DARECDA at San Malvino Micro Hydropower Association sa bayan ng Don Marcelino ay nakakuha ng 3 milyon para pondohan ng kanilang corn and layer chicken project. 2 milyon naman ang halaga ng gulay, kambing, fruit trees at kalabaw ang ipinagkaloob sa Sarangani Empowered Women Association at Palaka Farmers, Fisherfolk at Vendors Association. Samantala, ang Alayaw Sustainable Farmers Association at Pangaleo Farmers Association sa Malita ay nabigyan ng 2.8 milyon pesos na halaga upang suportahan ng kanilang corn, chicken and goat production. Nagpasalamat si DARECDA Chairperson Jen Yars Magsayaw sa pamahalaan sa mga natanggap na tulong para sa kanilang mga nasa komunidad. At yan ang mga pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang aming website pna.gov.ph at aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 23 araw na lang, Pasko na. At tandaan na hindi hadlang ang kapansanan sa dignidad at karapatan. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.